Sa panahon ngayon, sa isang click mo lang, matik! Konektado ka na kahit kanino, saan mang panig ng mundo. Pero paano kung ang gusto mong makausap, literal na cannot be reached dahil ito raw ay nasa langit? Ang 6 na taong gulang na batang ito, viral sa social media. Ang kachat daw kasi nito, si Papa Jesus? Sa video na kuha ng kanyang ina, makikita si Zayden na hindi lang nagchat-chat, kundi nagvi-video call at nagvo-voice message pa sa kausap niya. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? At may pakay pa raw siya kay Jesus? Ano kaya ito? Lord, sana pa. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Ka-chat na! Ka-video call pa raw ng isang bata si Papa Jesus. Ang bata kasi, meron daw kinakamusta. Sino kaya? Batang kachat daw ni Jesus online, viral sa social media. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? Ang bibong bata na si Zayden, natuntun namin sa Kupang Muntinlupa. Kwento ng ina niyang si Denise, minsan daw siyang umuwi mula sa trabaho nang magulat siyang may kausap ang anak sa tablet nito. Biglang nag-message dun yung kapatid ko. Sabi niya, Ate Ding, tingnan mo tong ginawa ng anak mo sa messenger. Pagtingin niya raw dito, ang chinat-chat pala niya, ang Facebook page na Papa Jesus. Ang bata na nga, nagsisend pa ng video na kinakamusta si Papa Jesus. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Sabi ko, Bi, hindi mo kailangan mag-message dito kasi dami account lang to. Sabi kong ganun. Naisipan ni Denise na kunan nito ng video at i-post sa TikTok. Hindi ko na-expect na magta-trending na ngayon is 3.1 million views na siya. Pero kahit na marami ang natuwa sa video ng kanyang anak, meron pa rin daw ilan na hindi nagustuhan ng kanilang ginawa. Presyo bata pa nga daw, mali-mali daw yung mga tinuturo sa kanya na about sa religion. Sabi po namin, hindi naman natin kayang i-please yung lahat ng tao kasi religion is a very sensitive topic. Nang sabihin nito ng kanyang ina sa kanya, ang tanging masasabi na lang daw ni Zayden sa mga basher, Hayaan natin sila, God bless you guys na lang, sabi niyang ganon. The Father, Son, mula raw noong magkaisip si Zayden, tinuruan na raw siya agad ng kanyang mga magulang na magdasal at magpasalamat sa Diyos. bakit mahilig ka magdasal? Para po mag-thank you sa blessing. Aktibo rin daw kasi sa simbahan si Denise. Every Holy Week, which is yung tuwing Biyernes Santos, na-arte po kami bilang yung mga tao nung panahon ni Jesus Christ. At sa kanya raw pananampalataya, himalang nabiyayaan siya ng anak. Maselan daw kasi ang naging pagbubuntis ni Denise kay Zayden. Ibis kasi na madagdagan ng timbang, mas lalo pa raw itong bumaba. Dumating na rin daw sa puntong pinayuhan siya ng doktor na uminom ng pampakapit. First trimester, super hirap po talaga kasi hindi ako nakakakain kahit mismong tubig. Sinusuka ko siya. Pero hindi pa raw dito natapos ang hirap sa kanyang pagbubuntis. Last semester na namin ni Saiden, na nasa loob ko siya is na emergency CS ako sa kanya. Sinabi nung OB na kaya pala hindi bumababa si baby is cord coil siya. Nagpe-pray lang kami, if ever man napagpili sa dalawa. Sabi ko kahit si Saiden na. Sa awa raw ng Diyos, ipinanganak si Zayden na ligtas. Laking pasasalamat ni na Denise na lumaking mabuting bata si Zayden. Madali raw siyang utusan, bibo, at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos. Kaya naman ang pamilya, laging nakasuporta sa ganito niyang hilig. Nagulat na lang kami na ang lagi niyang hinihingi na laruan is mga rebulto ng mga patron saint, ni Papa Jesus, rebulto ni Nazareno, sige, bibigay namin. Gusto niyang pumunta ng Padre Pio, sige, pupunta. Pero ang kinakatuwaan na video ni Zayden, meron palang mas malalim na pinaghuhugutan. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Si Zayden kasi, meron daw gustong kamustahin kay Papa Jesus. Walang iba, kundi ang kanyang pinakamamahal na pinsan na si Baby Kylie, na pumanaw noong 2022 sa edad na 6 na buwan. Si Kylie kasi, ipinanganak daw na maliit ang daluyan ng hangin sa katawan. Nung pinanganak ko po siya, pag-uwi namin dito,
ang sumalubong agad sa amin si Pupuy. Tuwan-tuwa siya kasi parang si Kylie yung nag-iisang babae dito sa bahay nung time na yon. So ang tingin niya kay Kylie is parang prinsesa niya. Hanggang sa nung time na nawala si Kylie sa amin, hindi siya umalis dito nung nakaburol si Kylie hanggang sa nilibing siya. Sumasama lagi siya sa amin sa sementeryo para bisitahin siya. Lagi niya ako tinatanong, Tati, kamusta na si Kylie? Okay kaya siya kay Papa Jesus? Request daw niya kay Papa Jesus, ikamusta siya sa pinsan. Itinanong din niya kung ilang taon na ngayon si Kylie. Kamusta na po ba si Kylie dyan sa heaven? Hindi na po ba siya baby? Malaki na po ba siya? Sa pangungulit na nga ni Zayden, abay sinagot na raw siya ni Papa Jesus. Hindi sa chat, kundi sa panibagong blessing. Kasunod kasi ng pagpanaw ni Baby Kylie, ang pagdating naman ng kapatid nitong si Baby Kyrie. Parang wala pang 1 year. Nabuntis nga po ate ko agad, which is nung bumalik po is si Kyrie. Para talaga siyang silang Xerox copy, pero male version nga po. Ang dalawa, matalik ngayong magkaibigan. Pero si Kyrie, ipinanganak pala na mayroong congenital heart disease. Kaya naman ang panibagong hiling daw nito kay Papa Jesus, Sana po gumaling na po yung heart ni Kylie. Sobrang lambing niya na somehow, nabibigyan niya kami ng strength mag-asawa. ngayong araw, magpapasalamat daw si Kyrie sa kanyang kuya Zayden sa pamamagitan ng isang regalo. Siguradong mas lalo kang mapapalapit niyan kay Papa Jesus. Si Zayden, biyaya raw talagang maituturing ng pamilya. Ang wish ko lang po sa kanya is yung tulad ng sinasabi ko sa kanya lagi na kahit anong gusto mong gawin in the future, basta piliin mo lang yung maging masaya ka. At pinaka-importante is yung may takot siya sa Diyos. Hindi nasusukat sa edad ang tunay na paniniwala. Dahil si Papa Jesus, always online. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit?